Nagsimula at natapos na ang unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Tulad ng inaasahan, may mga kilalang politiko at baguhan na nag-file na ng kanilang COC sa pagka-senador. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Maynila si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon. Pops J, mapasikat man na personalidad o kaya naman yung ordinaryong karpentero ang pumunta ngayon dito sa Manila Hotel para sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Maagang dinumog ang labas ng temporary off-site office ng COMELEC dito sa Manila Hotel ng supporters ng iba't ibang personalidad na gustong tumakbo sa 2025 midterm elections. Dito kasi naghahain ng kandidatura ang mga tatakbong senador at party list representative. Kabilang sa mga naghain na ngayon unang araw ng COC filing, serial electionist Senator Francis Tolentino. Kamakailan lang ay pinangalanan siya bilang kasama sa mga pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama niya pa sina Cavite Governor John Vic Remulla at Caloocan Representative Oka Malapitan. Naghain din ng kandidatura sa pagkasenador si Agri Party List Representative Manoy Wilbert Lee. Nagbabalik politika naman si former Manila Mayor Lito Atienza bilang buhay party list nominee. Meron din namang mga hindi ordinaryong mamamayan na nais kumandidato sa national seat. Tulad na lang ng electrician at karpenterong si Alexander Encarnacion, ang security guard na si Phil de los Reyes at si Daniel Magtira na simula 2016 pa lang ay sumusubok ng makakuha ng posisyon sa pamahalaan. Kaya kilala na rin ang kanyang muka tuwing panahon ng eleksyon, lalo't madalas niyang sabihin asawa siya ng isang aktres. Narito ang bahagi ng panayam sa kanya. Bakit sa IDP kayo lumapit sa mga nagpapalagay? Si Chris Aquino, hindi ko kasi alam kung nasa isang planeta ngayon. Kaya magpapakasal na lang ako kay Amy Marcos. Una na re-election is hopeful at saka incumbent senator nga na nag-file ng kanya pangangandidatura. Pero sa mga susunod na araw, may nabanggit kasi sa atin na baka bukas, etong sina Ping Lacson, sila Senator Tito Soto at saka si Lito Lapid ay magpa-file din daw ng kanilang pangangandidatura dito mismo bukas ng umaga, Pops J. Merrimon, meron din tayong mga kongresistang mga tatakbo sa pagkasenador, sina Agri Party List Wilbert Lee at dating buhay party list Congressman o dating Congressman Lito Atienza. Bakit daw Senado ang nilalabanan nila ngayon at hindi upuan sa lower house? Pops J, itong kay Wilbert Lee, ang gusto niya nga raw ay lalo kung mapaangat pa yung pag-aabot ng tulong sa mga tao. Isa kasi sa mga plataforma niya na nais niyang maigawa, kung sakali nga daw na siya ay magiging kandidato talaga, ay yung libreng access nga sa mga services na medical para sa mga masa. Para naman dito kay former Manila Mayor Lito Atienza, siya nga daw ay handaan na bumalik ulit at lumaban sa mundo nga ng politika at magbigay serbisyo daw sa maraming tao. Isa rin sa ipinaglalaban niya ay pagiging pro-life ng kanyang partido at dahil nga rin hindi rin siya gaano natuwa doon sa pagpasa ng Kamara nitong ang divorce bill. Kaya ilan ito sa mga laban nila na gusto nilang ipagpatuloy kung sakaling sila ay magiging opisyal na kandidato, Pops J. Merrimon, meron din diyang matagal nang sumusubok maging kandidato si Daniel Magtira. Kamusta ba siya nung nakita mo kanina? Pops J, kanina siya lang mag-isa. Meron siya mismong bitbit na karatula, yun yung kumbaga nakalagay yung impormasyon dito tungkol sa kanya, sino ba siya, ano ba ibang mga plataforma niya. At nung kinumusta natin siya, siya pa rin daw ay umaasa na magkaroon ng pagkakataon na tumakbo for a senatorial position. Kasi simula 2016, lagi siyang hindi napapasa sa final list ng candidates kasi nga hindi siya nakikita ng COMELEC na worth it o kaya maaaring pumasok. Kaya ngayon ay inaasahan niya nga na magkakaroon na siya at makukuha niya yung pagkakataon na ipaglaban yung plataforma niya ng mas mataas pa raw na sahod para sa mga trabahador at maipaglaban niya yung kanyang posisyon bilang senador, Pops J. Merrimon, unang araw pa lang ng filing pero inaasahan pa bang lalong dadami ang pupunta dyan sa mga susunod na araw? Yes, Pops J. Medyo matumal ngayong first day ng filing ng COCs dito sa Manila Hotel TED. Pero ngayong Friday kasi, syempre bukod sa nabanggit sa ating kahapon, sila Lacson, sila Soto na bukas magpa-file daw sila. Ang October 4 ngayong Friday ay swerte raw sa Feng Shui. So inaasahan natin na baka sa araw na yan o sa mga susunod na araw before Friday, dadami na yung mga pupunta dito at magpa-file ng kanilang COCs. O kaya naman hanggang doon sa last day which is October 8, meron pang mga hahabol na last minute, Pops J. So medyo suspense pa, no? Pa-suspense pa yung iba, Merrimon. Etong kamusta naman ang seguridad sa lugar?
Tapos over 1,300 na NCRPO ang ipinadala sa Maynilaan at saka sa ibang mga COMELEC sites para masiguro yung peace and order. Especially dito rin, lalong-lalo na number 1, may mga kalye na naglilid dito sa Manila Hotel na sarado para hindi nga mabigyan ng gulo itong lugar na to. At the same time, may BFP din tayo nakabantay dito. Yung Ermita Police Station nakatutok din dito. And sa kahabaan ng lugar na ito ng Manila Hotel. So far, wala pa naman tayo lang itatalang report na may kinalaman sa gulo na related dito nga sa pagpapile ng COC sa mga kandidatura. Ayun, first day ng filing ng COC. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes. Hipag versus Bayaw naman ang inaantabayanan sa local election ng Makati. Ang graduating senator kasing si Nancy Binay naghain na ng kandidatura sa pagkaalkalde at posibleng makalaban niya ang asawa ng kapatid na si Mayor Abby Binay. Para bigyan ng mukhang balita, may live report mula sa Makati si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda. Okay, dito pa rin tayo sa Barangay Valenzuela Community Complex kung saan naghahain na ng Certificate of Candidacy ang mga hatakbo sa local election dito sa lungsod ng Makati. At isa nga dyan si Senator Nancy Binay, nakakandidatong mayor ng lungsod. As early as 8 a.m., may mga supporters na ni Senator Nancy Binay na pumunta dito sa community complex. Kaya kahit patirik ang araw, dinumog nila ang pagdating ng senadora. Kasama ang running mate niya for Vice Mayor na si dating Congressman Monsieur Del Rosario. Laging mabilis yung pagsumite nila ng COC at nagpa-unlock din ang senadora ng panayam sa media at sinagot yung ilang katanungan kung may tampuhan bang nagaganap sa kanilang pamilya. Makakatunggali na kasi sa pagkaalkalde ng lungsod, ang bayaw na si Congressman Luis Campos na mister ng kanyang kapatid na si Mayor Abby Binay. Dito nilinaw niyang wala raw silang binangga o banggaan ng kanyang kapatid. May makahulugang story din si Mayor Abby Binay sa kanyang Facebook account at nakasaad dito na love needs action, trust needs proof, and sorry needs change. Narito naman ang bahagi ng panayam kay Senadora Nancy Binay. For me, at the end of the day, ate pa rin ako. Sinubukan niyo po bang mag-reach out? Sinubukan niyo pong mag-reach out sa inyo? Wala eh. Walang kuha para Susumite ng kanyang COC ang kanyang makakatapat na si Congressman Luis Campos, top 3. Nako, Yeda, talo-talo na. Mukhang magkamag-anak yung maglalaban sa pagka-mayor ng Makati, ano? Yeda, mukhang maiyak-iyak pa kanina si Nancy kanina nung tinanong mo kung nag-reach out siya kay Abby. Mukha bang tuloy na ang pagtakbo ni Luis Campos bilang mayor? Yes, top 3 noon pa man inaanunsyo na ni Mayor Abby Binay na papalit nga sa kanya, tatakbo nga alkalde ng lungsod yung kanyang sister na si Congressman Luis Campos. Kanina naging emotional nga si Senator Nancy Binay nung tanungin natin siya dahil para sa kanya, ang sabi niya pati is wala daw pag-uusap na nangyari sa pagitan niya at ng kanyang kapatid. Pero para sa kanya, mas nananay pa rin yung pagiging pamilya nila. Yeda, October 4 pa plano ni Congressman Campos mag-file ng kanyang COC. Bakit daw at tuloy na ba ito? Okay, hindi natin masabi kung tuloy-tuloy na ba ito dahil syempre iba-iba pa rin yung ihip ng hangin. Oo. Pero sa October 4 daw magpa-file dahil naniniwala si Mayor Abby Binay na ito ay lucky number. Kaya ayan, inaasahan nga dito na sa October 4 pa pupunta si Mayor Abby at ang kanyang mister. Pero ito, Yeda, may mga story naman sa kanyang Facebook page si Mayor Abby Binay na mukhang may patama. Yes, tama ka dyan, Kapitoy. Nabanggit ko nga kanina yung isang story ni Mayor Nancy, yung love needs action, trust needs proof, story needs change. At sinundan niya pa yan ng it is better to be good than to be nice. So mukhang pasaring nga ito kasi pinost niya yan, in-story niya yan matapos yung press con, matapos makapag-file yung kanyang kapatid na si Senator Nancy Binay. Sa gitna ng nagbabadyang labanan ni Senator Nancy at Congressman Luis, Yeda, anong reaksyon dito ng kanilang pamilya? Yes. Pops Jane, nakuha ni Senator Nancy Binay yung suporta ng kanilang ama, dating Vice President Jomar Binay at yung dating Mayor ng lungsod ng Makati, ang kanilang kapatid na si Junjun Binay. Ang kwento nga ni Senator Nancy Binay, kagabi lang pinuntahan niya yung kanyang ama, sinadya niya, sinabi niya na hatakbo nga siya sa pagkaalkalde ng lungsod.
Sinuportahan naman daw siya nito at sa katunayan ay pumirma pa ito sa Certificate of Nomination at pinost nga yan ni Senator Nancy sa kanyang Facebook account. At kanina nakita din natin na andito si dating Mayor Junjun Binay pero hindi na siya pumasok sa loob ng community complex. Pero yung presensya niya pa lang na pagpunta niya dito ay makikita natin na yung suporta niya ay nasa kanyang ate. Kung maaalala natin in Pops J noong 2019, naging masalimuot din yung Binay versus Binay kasi ang nakabangga naman ni ate dito ay yung kanyang kapatid nga na si Junjun Binay, di ba? Umabot pa sa punto na nagsagutan sila sa tapat ng kanilang ama. Kaya marahil ay yung suporta ni dating Mayor Junjun Binay ay sa kanyang kapatid na si Senator Nancy. Ieda, dahil sa tensyon sa mga Binay, ano ang reaksyon ng kanilang constituents dyan mismo sa Makati? Pag-play dito kanina, as early as 8 a.m., andito na yung mga supporters ni Senator Nancy Binay at sila yung ating mga nag-interview. Ang sabi nila ang gusto talaga nila ay Binay pa rin, apelidong Binay pa rin yung manaig dito sa lungsod ng Makati. Wala kasing ibang supporters na pumunta sa kabilang panig. Siguro dadagsa naman yan kapag nag-file na sila ng COC sa October 4. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Yeda Pascual. Dinumog ng mga taga-suporta ang Comelec site sa Green Hills sa San Juan para sa filing ng Certificate of Candidacy sa mga tatakbong kongresista. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa San Juan si Mobile Journal, Francis Orsio. Francis. Pops J, 13 ang nag-file ngayong araw ng kanilang Certificate of Candidacy para sa pagkakongresista dito sa Comelec Green Hills sa San Juan City. Bago pa man magbukas ang opisina ng Comelec dito sa San Juan, kaninang umaga, nakaabang na agad ang mga taga-suporta ng mga kandidato bilang representante ng iba't ibang syudad at distrito sa Metro Manila. Meron pang nagbitbit ng banda habang ang mga supporters ng congressman aspirants may kanya-kanyang suot na damit para ipahayag ang suporta. Dumating ang mga kaalyado ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na sina Arjo Atayde na tatakbo sa 1st District at si PM Vargas para sa ikalimang distrito. Nandiyan din si re-electionist Mitch Kahayon Uy para sa 2nd District ng Caloocan. Sinamahan pa siya mismo ni Caloocan City Mayor Malapitan. Tatakbo rin para sa Manila 6th District bilang kongresista ang kanilang incumbent councilor na si Joey Uy. Meron ding bagong mukha kanina, si Jose Jaime Enague na tatakbong independent sa ikalawang distrito ng Marikina. Sabi niya, kung sakaling palaring manalo, isusulong niya raw sa Kamara na maisabatas ang paggamit ng baybayin sa pagsusulat. Ang pinakabata namang nag-file ng kanyang COC sa pagkakongresista ng Valenzuela 2nd District ay si Gerald Galang na may edad na 31 taong gulang. Pops J, nasa 35 distrito ang meron sa buong Metro Manila. Habang sinabi naman ng Comelec na posibleng umabot sa 200 kandidato ang maglalaban-laban sa mga pwestong ito. Pops J. Francis, kamusta naman ang naging lagay ng COC filing dyan? Mukhang naging makulay dahil kanya-kanyang bitbit ng kanilang mga supporters, no? Yes, Pops J, tama ka. At sa nakausap natin, base na rin sa assessment ng Philippine National Police, ay payapa naman ang naging pagdaraos ng unang araw ng filing nitong COC dito sa may Comelec Green Hills. At kanina rin, pero nililimitahan nila, Pops J, yung pagpasok doon sa may 3rd floor kung saan doon mismo yung opisina ng Comelec kung saan nagpa-file ng COC yung mga aspiring congressman. At hanggang 5 nga lang daw na kanilang supporters or yung immediate family members ang maaring sumama doon sa taas. Pero diyan sa labas, kung makikita nyo nga sa ating mga ipina-flash na videos, ay hindi naman nila, kumbaga wala namang limitation, Pops J, kung gaano karami yung gustong sumama, bumoto at magpakita ng suporta doon sa kanilang mga kandidato, Pops J. Francis, bakit dyan sa San Juan pinag-file ng COC ang mga tatakbong kongresista? Pops J, dito ang itinalagang opisina or ang itinalagang opisina ng Comelec, Pops J, para sa mga tatakbo na kongresista dito lamang sa Metro Manila. Pops J, pero para doon sa mga tatakbong mga kongresista sa iba't ibang probinsya ay may kanya-kanya silang kumbaga assignment na binigay ng Comelec, Pops J. Francis, sabi mo maraming taga-suporta ang pumunta dyan kaninang umaga pa lang. Kaninong supporters naman yon? Pops J, mula kay Joey Uy, nakita natin na may mga patarpulin pa yung mga kanilang supporters. Tapos bukod dyan, meron din ang si Kahayon ng Caloocan at maski yung kakaalis lang kanina na independent mula sa may na tumatakbo sa Manila na si Joseph Lombard.
sa first district yan ng Manila. Actually, kasama niya kanina pa si Postoyo, yung social media personality. Itong kakaalis nga lang na sinumbad na tatakbo para sa Manila First District. Francis, si Congressman Arjo Atayde, may escort pa, sinamahan pa ni Mayor Joy. Naghain na rin ba si Mayor Joy Belmonte ng kanyang COC? Alam mo, Pops, bagamat magkaiba sila ng partido, ay buo yung suporta ni Mayor Joy Belmonte para nga kay Arjo Atayde na tatakbo sa pagka-representative dito sa Quezon City. At mismong si Atayde ay ito na yung ikalawang pagkakataon na tatakbo siya dito sa Quezon City. At kasama niya din yung mismong kanyang ina na si Sylvia Sanchez. Kasama na rin si Vice Mayor Gian Soto, Pops J. Ayun, star-studded din yung naging kanilang pagpa-file ng COC. Francis, kailan naman inaasahan ng COMELEC na dudumog pa yung maghahain ng COC for congressional seat dyan? Kasi dahil inaasahan hanggang October 8 pa yung pagpa-file ng COC dito sa may COMELEC Green Hills, inaasahan ayon na rin sa COMELEC na dadagsa pa sa mga susunod na araw yung magpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Kasi ngayong araw, nasa 13 kandidato pa lang o yung official na nag-file ng COC. At sabi ng COMELEC, nasa 200 daw yung inaasahan nila na magpa-file pa hanggang October 8 para doon sa 35 posisyon or legislative districts dito sa buong Metro Manila, Pops J. Ayun, maraming salamat. Mobile Journal, Francis Orsio.